Arangkada magsasaka, usapang RSF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RSF. Ako po si Gian. At ako naman po si Joe. Kami po ang makakasama po ninyo at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes sa oras po na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. So, batiin po natin ang ating po mga kasama dito sa opisina. Ayan, binabati po namin ang aming butihing director, Director Jonicio G. Alvendia, Director 4 ng PhilMec, Sir Joel V. Dator, Director 3, Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for R&D, Research and Development. Binabati rin po namin sina Sir Jet Molek Subaba, Section Head ng STIPS, at si Ma'am Best G.S. Magararo, Section Head naman po ng STIPS. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng empleyadong naririto ngayon, nakikinig at nanonood, lalong-lalo na sa ating mga magigiting na drivers na currently ay naka-travel ngayon. Naway lagi po kayong mag-ingat sa inyong mga travels. Opo, pagbati po sa inyong lahat at happy viewing at happy sa pakikinig po sa atin dito po sa ating programa, Usapang RSF. So dito po sa ating programa, tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol po sa RSF Mechanization Program ng PhilMec, kabilang ang mga layunin po nito, mga benepisyo para sa ating mga magsasaka at kung paano nakatutulong at mapapabuti ang produktibidad natin sa pagiging competitive ng agricultural na sektor ng ating bansa. Ayun, tama ka dyan, Ate Jo. Sa huling episode po ay tinalakay po natin kung ano ang features and specification ng mga mechanical dryers na mayroon ang RSF Mechanization Program, kasama po ang ating host na si Sir Carl. Ayan, kung na-miss nyo po ang episode na ito ay maaari nyo po itong panoorin sa Facebook page ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec at sa official Facebook page ng DA PhilMec. Tama ka dyan, partner. At bago tayo magpatuloy sa ating programa at sa ating talakayan, narito po ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RSF Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan po natin ang Balitang RSF. RSF Artes TWG nagpulong upang palakasin ang mga programa para sa mga magsasaka. Upang palakasin ang mga serbisyong sumusuporta sa mga magsasaka, nagsagawa ng pulong ang Technical Working Group ng RSF Training Extension Services noong February 25 sa PhilRice Central Experiment Station. Tinalakay ang mga training and extension programs para sa mga magsasaka, pati na rin ang mga alituntunin sa pagpapatupad ng RSF Artes. Inauguration ng RPS sa Agusan del Norte, idinaos. Opisyal nang binuksan ng PhilMec ang 63 million peso Rice Processing System 2 sa Santo Niño Multipurpose Cooperative sa Butuan City, Agusan del Norte noong February 27. Ito ay sa ilalim ng RSF Mechanization Program na naglalayong pababain ang post-harvest losses, dagdagan ang kita ng magsasaka at gawing abot kamay ang dekalidad na bigas para sa mga mamamayan.
PhilMec EDD, nagsagawa ng Enterprise Needs Assessment. Nagsagawa ng Enterprise Needs Assessment ang EDD noong February 25 to 27 sa mga kooperatibang benepisyaryo ng rice processing system sa probinsya ng Occidental Mindoro. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasulukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang processing enterprise kabilang ang kanilang mga plano at stratehiya para sa darating na anihan. 169 RCEF beneficiaries nagsanay sa operational planning. Umabot sa 169 na benepisyaryo ng RCEF Post-Harvest Technologies ang lumahok sa orientation workshop on farm machinery operation, management and enterprise development na isinagawa ng EDD mula February 10 to 21, 2025. Layunin ng aktibidad na bigyang kaalaman at kasanayan ang mga FCA beneficiaries sa paggawa ng operational plan. PhilMec muling nagbahagi ng kaalam sa post-harvest management. Naging tagapagsalita muli si SS Director Elijah Davalos sa ginanap na training course sa rice seed production and certification sa Balanga, Bataan noong February 28. Layunin nito na ihanda ang mga magsasaka sa lalawigan ng Bataan na magtaglay ng mas mataas na kalidad ng kasanayan sa rice seed production. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update ay maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Yan, okay po. At ngayong episode naman po ay makakasama po natin. Meron po ulit tayong special guest para sa ating episode ngayong araw. Narito po at kasama po natin si Engineer Ryan J. Juan mula sa Technology Management and Training Division. Siyempre mula pa rin po sa ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Tatalakayin po natin ang mga impormasyon patungkol po sa rice milling o paggigiling ng palay. Magandang araw po, Engineer Ryan. Opo, baka may mga gusto po kayong batiin, i-shout out dito po sa ating programa. Ayan, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So binabati ko po yung mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. So gusto ko rin po i-shout out yung mga kasamaan ko po sa aking division, sa Technology Management and Training Division, sa pangunguna po ni Engineer Bartolome Esteserero, ang aming pong chief sa TMTD. So binabati ko rin po yung mga farmers natin na nakikinig po sa radyo ngayong umaga. Okay po. So, mukhang maraming nag-aabang ng ating episode ngayong araw po. So, tayo po ay dumako na po sa ating diskusyon at maaari nyo po bang ibahagi po sa amin, Engineer Ryan, kung ano po ang rice milling? Ayan, no? So, rice milling, so basically, ito yung pamamaraan na ginagawa natin sa ating palay kung saan tinatransform natin ito para maging isang edible or maging suitable siya for human consumption. So basically, meron tayong dalawang pamamaraan na ginagawa. Una is yung tinatawag nating dehaling. So sa dehaling, ang ginagawa natin dito ay tinatanggal natin yung balat ng palay, yung panglabas. Pangalawa na proseso ay yung tinatawag nating whitening. So sa whitening naman, ang ginagawa natin dito ay tinatanggal natin yung darak or yung bran layers ng ating bigas para siya ay mas maganda or masarap kainin. Po. Ayun, nabanggit niyo po sir yung whitening Pero parang balita ko sir, mas healthy daw po kainin ang brown rice. Totoo po ba yun sir? Yes, totoo yan. Kasi alam naman natin na yung bran layer or yung darak natin, punong-puno ito ng mga vitamins, minerals. So usually, ito talaga yung mas madaming nutritious na part sa ating bigas. Ayan, mga karadyo agri, tandaan nyo daw na mas healthy ang brown rice. Opo. Kasi sa brown rice, tama po Engineer, pag brown rice po ay yung dehaling lang po ang nagiging proseso po niya. Yes, yung balat lang. Yung balat ating lang tatanggalin. po. Okay po. Take note po natin yan mga karadyo agri. Ayan, sa pangalawang tanong naman po sir, bakit
po importante na maisagawa ito ng maayos, yung rice milling po natin. Okay, so maganda na magawa natin ng maayos yung rice milling process kasi meron itong direktang epekto doon sa magiging quality ng ating bigas. Pangalawa, syempre, meron din siyang direktang epekto sa magiging presyo ng ating bigas. No? So, syempre, para malaman natin kung nasa tama ba yung, or nasa ayos ba yung ating pagda-rice milling, dapat siguro makilala muna natin yung ating palay. So ano ba yung mga bahagi na binubuo ng ating palay? So meron tayong 4 na pangunahing bahagi dito sa ating palay. Una is yung ating husk. No? Ito yung balat ng ating palay. So usually, ito po ay binubuo ng 20% ng bigat ng isang butil ng palay. So during rice milling, pag natanggal natin yung 20% na balat, so may natitira na lang na 80%. No? So, pangalawang parte po natin is yung bran layer or yung tinatawag nating darak. No? So, ito naman ay binubuo ng 8% ng bigat ng ating palay. So, ang natitira na lang po sa ating bigas ay 72%. Okay? And meron po tayong pangatlong bahagi is yung tinatawag nating germ or yung embryo. No? So, itong germ or embryo, ito yung parte ng palay natin na mayroong buhay. Na kung bakit ba siya tumutubo or bakit siya humihinga. Okay? So, ito ating germ or embryo. So, ito ay mayroong 1 to 2% ng bigat ng ating palay. No? So, basically, in total sa rice milling, para tayo ay makapag-produce ng white rice, ay nagtatanggal tayo ng 30% na bigat ng ating palay. At yung natitirang 70%, ito yung tinatawag nating endosperm. No? So ito na yung puti or yung pinakabutil mismo ng ating bigas. No, bakit ko na-discuss itong anatomy? Kasi dito natin makikita kung tama ba o nasa ayos ba yung ating rice milling process. Kasi dapat kung tayo ay magpapamill ng palay, dapat hindi masyadong bababa sa 70% yung ating maging output or yung ating maging recovery. No, so dapat yan nasa 65 to 68% or wag siyang bababa ng 60%. No, kapag ito po ay bumaba na ng 60%, possible yan. Meron ang mali doon sa operation, meron ng possible yan hindi maganda yung quality ng ating palay. Opo. So talagang nakaka-apekto po yung palay po natin para magkaroon po ng maayos na pagmimil po natin ng palay. Yes. Opo. Parang ano po sir yung magiging epekto kung hindi po maganda yung palay na imimil natin? Ayan. So magandang tanong na. So kung yung hindi maganda yung quality ng ating palay, syempre possible ito madurog. No? Kung sa drying, yung last episode natin sa drying, kung hindi naging maganda yung ating pagpapatuyo ng palay, possible to mas madaming durog na lalabas. No, alam naman natin na mas durog yung bigas, mas mababa yung value nito. No? At syempre, pag marami din durog, masyadong maliliit, no, marami rin yung nasasayang na hindi sumasama doon sa may bigas po natin. So talagang konektado ang grain drying sa milling. Opo, mga karadyo agri, tatandaan po natin na kailangan maganda ang papapatuyo ng palay upang mas maganda rin po ang ating pag-mimiling nito. So, dapat po nating isaalang-alang. Kaya po, ayun, apply na po kayo sa ating RSEC Mechanization Program. Commercial. So, ayan naman po. Sa atin naman pong pagpapatuloy, ano naman po yung mga layunin po natin sa ating rice milling o yung mga principles po natin sa rice milling? Ayan, no? So, sa rice milling, no, yung mga layunin natin, bakit ba natin ito ginagawa sa palay? No? So, unang-una, sabi nga natin kanina, para maging edible siya, no? Para makain siya ng tao, no? Pangalawa is mapatagal yung kanyang shelf life, no? Kasi nga yung sa rice milling process, tinatanggal natin yung bran layer. So alam naman natin na itong bran layer, marami itong mineral, so nag-oxidize siya kapag ito ay na-expose sa may oxygen, no? So possible po ay nagiging rancid or nagiging maanta yung bigas pagdating po sa storage, no? So yun yung isa sa layunin nitong ating rice
milling process. Now, pangatlo is mas mapakinabangan natin yung tinatawag natin mga byproducts ng ating palay. No, ano ba yung mga byproducts na to? Na meron tayo ditong bran, no, yung darak. Kasi alam naman natin yung darak meron yung presyo. Yes No? po. Diba? Ito yung pinapakain natin sa mga alaga nating hayop. No? Yung balat ng palay. So, ito ay meron din siyang presyo. So, Opo. binibili rin po siya. No? Pangatlo is yung binlid or yung brewers nating tinatawag. No? So, yun din po. No? Kahit maliliit siya, meron pa rin siyang presyo. No? So, basically, lahat ng parte, Lahat ng parts no? may... Yes, meron siyang Walang presyo. sayang, walang tapon. Oo. So, kaya dapat gamit pa rin natin yung mga byproducts na ito. No, at panghuli, syempre, itong rice milling process, no, nagdadagdag ito ng kita doon sa may ating mga farmers. No? Kasi mas lalaki yung kanilang kita kung sila na mismo yung magbebenta ng kanilang palay sa pamamagitan na sa form na bigas na siya. Opo. Para hindi po yung layunin nga rin po natin sa RCEF na hindi lamang po sila magbebenta ng palay na kundi yung mismo mapakinabangan na po natin ay bigas na po nilang Yes. ibebenta, makakasabay po sa merkado. So ayun po, narinig po ninyo yun mga ka-Radyo Agri. Tandaan po natin ang mga layunin nito at para po sa ating pong pagpapalay. Opo. So ngayon po, bago po tayo magpatuloy, bumati po tayo. Marami pong nakatutok sa ating live stream ngayong araw. So, unahin po natin. Mukhang may first honor po tayo sa ating live stream. Magandang umaga po from Hesita Vidor from Tabon-Tabon Farmers Association ng Baco. Good morning din po from Sir Dad Sagun. Good morning po from Kaakibat MPC. Good morning din po Ma'am Lea Francisco Gabutin. At kay kay Sir Edgar Tolentino po ng Sadyago Rice of Farmers Association, Lubao, Pampanga. So, ayun po. Good morning din po kay Ma'am Gloria Bisera from SMMFA Ilvita sa bayan from Occidental Mindoro. Yes po, from ating RCEF extension page po, good morning po kay Ma'am Chay Chay, kay Sir Probelino Margino, good morning po sir kay Sir Charlie Lagumen, good morning po at kay Ma'am Lehualin Domingo Manikis Falyoran. Good morning po. Watching daw po siya from Subic. Happy viewing po sa mga nasa live stream po natin at maligayang pakikinig din po sa ating mga ka-Radyo Agri na nakikinig po sa kanilang mga radyo. Talaga pong siksik na siksik, sir. Yung unang bahagi pa lamang po ng ating discussion para po kami nagte-training na dito. Siguro next time kami na po yung magre-request ng makinarya sa RCEF. So, wag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri dahil marami pa po tayong matututunan. Sa mga nagpaplano naman po magsumite ng kanilang mga application upang maging beneficiaryo po ng ating RCEF Mechanization Program, narito po ang mga listahan ng mga PhilMech offices by region, kasama po ang mga focal persons na maaari po nating kontakin. Una po, meron po tayo dito sa Luzon A Region 1 po. Narito po sa PhilMech main office po sila nakatutok. At pwede po natin kontakin si Engineer Kimberly Ann Gregorio at si Engineer Merlinda Ramento naman po from Region 3. So, kay Engineer Kimberly Ann, maaari nyo po siyang kontakin sa contact number na 0951-541-4859. At kay Engineer Merlinda Ramento naman para sa kanyang contact info 0936-137-2292. Okay po. Meron din po tayong naka-station po sa atin naman po Luzon B sa DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Ang ating pong focal for Region 2, si Engineer Ana Marie Cachero. Ang kanya pong contact info ay 0906-687-1855. At sa CAR naman po ay si Engineer Laika Jane Pascual naman po, 0905-691-7462. Para naman po sa ating region Luzon C, covering Region 4A naman po kay Engineer Josephine Valdez, 0977
822-9420. At sa Region 4B, kay Engineer Kenneth Calderon, 0906-841-4917. Para sa ating Bicol Region naman po, Engineer Joseph Corporal Jr., 0950-984-4402. Okay po? Ayan, para naman po sa Visayas ay maaari nyo pong kontakin or submit ng concern sa Region 6 covering Aklan, Antique, Capiz, Iloilo sa Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Si Miss Sandra Marie G. Haro. Maaari nyo po siyang tawagan or i-text sa 0910-745-7136. Para naman po sa ating focal person sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, si Sir Rogen John P. Flores, maaari nyo rin po siyang tawagan at mag-message sa 0961-204-4911. At Para naman po sa Visayas B, Region 7, covering Bohol and Cebu. Ang office po natin ay matatagpuan sa Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbilaran City, Bohol. Maaari nyo rin pong kontakin si Sir Rosenjan P. Flores sa 0928-779-6220. Sa Region 8 naman po, covering Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern at Northern Samar sa PRTMDC, AES Compound, Barangay Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. Maaari nyo naman pong kontakin si Sir Kinen Jake G. Tenedero sa 0935-810 at 5453. Ayan. At syempre po, narito rin po ang ating mga contact info para po sa Mindanao regions. For Region 9 po, ay sa DARFO 9, Linienza, Pagadian City. Pwede nyo pong kontakin si Engineer Aishel Solampid, 0997-761-6579. Sa Region 10 naman po, naka-house po sila sa DANMAC LRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, kay Engineer John Ray Liaban, 0931-818-0358. At Region 13, DA Caraga, PEE DMO Building, Capital Site, Butuan City, kay Engineer Jingle Paloma, Tinambakan, 0938-321-1477. At sa atin pong Mindanao B, covering Region 11, 12 at BARM. Sa Region 11 po natin sa PRTMDC 11, ang office po nila sa Diocese Compound, Manambulan, Tugbok City, Tugbok District, Davao City. Kay Engineer Hazel Buenavista, 0919-799-2413. Region 12 naman po sa Filmec Filmec 12 Office, DARFO 12, Annex Zone 3, Coronadal City. Kay Engineer John Ryan Modio, 0956-724-1821. At sa BARM po, naka-office po sila sa Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Kontakin niyo po sa Engineer Khalid Sanggakala, 0930-346-8740. So, kung may mga concerns po kayo, ay maaari niyo po silang kontakin, maaari niyo po silang tawagan, especially po sa ating mga concerns sa RCEF Mechanization program. Sila po ang makakausap ninyo at sila rin po ang bibisita sa inyo pagdating po sa mga validation po natin sa ating mga opisina. So, ayun po. Ayan, sa pagpapatuloy naman po ng ating talakayan, ngayon ay dadako naman po tayo sa iba't ibang klaseng rice mill na mayroon ang RCEF Mechanization Program. Sir, maaari nyo po bang i-discuss kung ano po yung dalawang klase ng rice mill na meron po tayo at paano po ang proseso at operasyon po nito?
Yes, no? So, sa ating rice mill, sa may ating RCF, meron tayong dalawang uri ng rice mill na pinamimigay, no? So, una, ito yung tinatawag nating single pass system na rice mill, no? So, single pass, kaya siya tinawag na single pass dahil yung pagtanggal ng ating balat at yung pagtanggal ng bran ay natatanggal na siya sa isang pasada. So, isang pang palatandaan na masasabi nating single pass ang isang rice mill kapag ito ay mayroong iisa lamang na whitener. Opo. Isa lang po ang whitener Isa lang niya. ang whitener niya. Usually, sir, di ba, meron po tayong capacity na tinatawag po Yes. pagdating sa rice mill. Ilan po ang capacity po ng single pass natin? So, yung ating single pass, no, usually ito ginagamit ito doon sa may ating mga custom services, no? So, ang capacity ng ating single pass ay nasa 5 hanggang 20 kabans na 50 kilograms, no? So, marami para nasa din. 0.25 to 1 ton per hour yung kaya po niyang tapusin. Opo, 0.25 to 1 ton per hour. So, Yes. malaki rin po ang capacity ng single pass rice mill po natin. Opo, sir. Yan. So, para naman po sa may ating multi-pass system, or multi-stage system, so ito naman yung sistema nung sa rice milling kung saan mas marami na dinadaanan yung ating palay, no? So, yung pagtanggal ng balat at yung pagtanggal ng bran ay hindi lang siya ginagawa sa isang pasada, no? Opo. So, usually o kadalasan ito, mayroon pa siyang bumabalik sa ibang component ng ating rice mill, no? So, dahan-dahan siyang binabalatan para mas mabawasan natin yung losses dito sa ating rice milling, no? So, pangalawa, masasabi rin natin siyang multi-stage system kapag ito naman ay mayroong dalawa o higit pang whitener. Ito na po usually yung nakikita po natin na ipinapamahagi sa RCF na meron na rin pong destoner. Yes. Yun po yung lagi hinahanap po kasi ng mga co-op po natin eh. May destoner Kompleto na na po. talaga. Opo. So, yun po yung difference po nila. So, yung sa may capacity naman, nitong ating multi-stage system, so usually ang kaya nitong tapusin sa loob ng isang oras ay nasa 1 ton to 10 ton per hour. No? So, mas malaki. So, ito yung ginagamit natin for commercial use. Opo. So, 1 ton to 10 tons per hour. Yes. So, mga ka-radyo agree na rin ninyo po ba ang ating capacity para po sa multi-stage system po natin. So, yun po yung ating ipinamamahagi po usually na naririnig po natin dito sa ating usapang RCEF na Rice Processing System Or RPS. sa RPS. Kaya ikinakampanya rin po kasi natin talaga rito ang pag-endorse rin po natin ng rice processing system para po sa ating mga benepisyaryo. Ano pa po ba ang benepisyo po? O ano po yung masasabi nyo po, sir, sa inyo na mas okay po para sa ating mga co-op na system po natin ng rice milling? Sa single pass po ba or sa multi-pass po? Ayan, no? So, yan, nagdidepende yan sa dami ng palay na ipoproseso ng ating mga co-op. No, Opo. kung masyadong kaunti, example, 5 kaban, 10 kaban lang naman yung ipoproseso natin. So, recommended na sa single pass lang natin siya ipapasok. Kasi kung gagamitin natin yung multi-stage system, so sinabi nga natin, masyado itong maraming proseso. So, baka yung 5 or 10 kaban mo, baka konti na lang yung maging recovery mo kung doon mo po siya gagamitin sa ating mga sa ating multi-stage system. No? Kasi ito, meron pa itong mga deposito or meron pang naiiwan usually doon sa mga elevator, lalo na kung ito ay bago pa lang. Opo. So talaga pong depende po sa capacity Yes. po ng kooperatiba kung Yes. ang i-offer po natin. Sa bagay, pagdating naman po ng field validation din po ng mga Yes. kasama natin, nalalaman po kung ano po ang mas angkop po sa kanilang pangangailangan. So kung single pass po or multi-pass rice mill po. So baka sir, meron ba po kayong maaaring ibahagi po sa amin na hindi po namin natanong sa ating Baka may diskusyon? tips Siguro po kayo. i-discuss ko na rin yung mga proseso, yung pagkakaiba. Yung ng pagkakaiba single po pass na tsaka sa may Opo. multi-stage system natin. Now, sa single pass, sabi nga natin kanina, isang proseso lang siya, ay isang pasada lang siya na natatanggal na yung bran tsaka yung hull natin or yung balat. So, unang dinadaanan ng palay natin is yung tinatawag nating pre-cleaner. No? So, si pre-cleaner, siya po yung naglilinis ng palay para matanggal yung mga impurities, mga dumi doon sa may ating palay. No? So, bago siya pumasok doon sa ibang component ng ating machine. Then, after that, papasok or pupunta na po siya doon sa ating mga huller
o yung Opo. husker. No? So ito na yung Husker. nagtatanggal ng balat ng palay. So usually naman sa RCEP, yung pinamimigay natin, gumagamit na ito ng mga rubber roller na Opo. pangbalat ng palay. No? So mahalaga din dun sa may ating mga rubber roller na meron kasi yung clearance. Opo. No? Kung dapat hindi siya masyadong masikip, hindi siya masyadong maluwag para mas maganda or mas maganda yung magiging output ng ating palay. No? So pangatlo is dadaan niya sa may ating aspirator. No? Si aspirator, siya rin yung nagtatanggal ng mga dumi. No, usually yung has aspirator yung susunod dito. No, inihiwalay niya na nga yung natanggal na balat ng palay. No, Opo. so next po ay pupunta na siya sa ating whitener. No, sa single pass nga po meron na siyang isang whitener kung saan doon na siya tatanggalan ng bran. Then after that ay pupunta na siya sa ating sifter kung saan sinasala naman dito yung ating tinatawag na brewers. No, hinihiwalay dito yung brewers and yung binlid, Opo. yung masyadong maliliit para hindi sumama doon sa may ating bigas. Then diretso na po siya sa may ating bagging. So ganun lang kaikli yung proseso Single noong pass. ating single pass. No? So Opo. para naman po sa may ating multi-pass or multi-stage system, no? So ganun din, meron tayong pre-cleaner na Opo. naglilinis. Pangalawa, pupunta siya sa may haller na nagbabalat ng palay. Opo. No? Meron din siyang husker. After ng dehaller, meron siyang aspirator, yung has aspirator na nagtatanggal ng balat ng palay or naghihiwalay na po siya. Then Opo. next po niyan, na meron doon tayong destoner. No? Opo. So si destoner naman, siya naman yung nagtatanggal ng bato doon Opo. sa may ating bigas. No? So tinatanggal po niya yung bato para hindi na sumama doon sa may mga susunod na proseso pa ng rice milling. And Opo. after sa destoner, pupunta na siya sa tinatawag nating paddy separator. No? Opo. So yung paddy separator na to, ito yung wala doon sa may single pass. So ano ba yung ginagawa ng paddy separator? So si paddy separator, paglabas kasi sa haller or sa pangbalat ng palay, hindi naman 100% nababalatan nito lahat. Opo. Si paddy separator, hinihiwalay niya yung mga bigas na nabalatan at hindi pa nabalatan. Nabalatan. No, so yung mga hindi nabalatan, babalik ulit ito doon sa may ating haller para balatan ulit. No, so nabanggit ko nga kanina, dahan-dahan nating binabalatan yung palay dito sa multi-stage system. Hindi katulad sa single pass na kapag dumahan siya sa haller at meron pang hindi nabalatan, doon na Opo. siya babalatan. So pupersay na siya doon sa ating mga whitener. No, kaya sinasabi din na mas mataas talaga yung recovery doon sa may ating multi-stage kumpara doon sa ating single pass. No? Kasi mas Opo. aggressive yung operation natin doon sa ating single pass system. Opo. Mas gentle po. Mas gentle. No? Mas Dahan-dahan Opo. nating babalatan doon sa multi-stage. Then after doon sa may paddy separator, yung nabalatan na or yung brown rice, natanggalan natin yung balat. So ang next process na natin, tatanggalin na natin yung bran layer. No? So pupunta na siya sa may ating whitener 1. No? Kasi nga multi-stage system, mas madami itong whitener. No? So Opo. meron itong whitener 1, whitener 2, or mas madami pa. No, so bakit ba mas madami? Kasi nga, sabi natin, hindi natin pupersahin na isa-isang pasada lang, matatanggal na natin lahat. No, so Opo. pwedeng sa whitener 1, konting brand pa lang yung matatanggal natin, then yung matitira, doon na tatanggalin sa whitener 2. No, so mas less yung force na ginagamit natin dito. No, so next po is dito sa may ating multi-stage system, meron kasi tayo ditong mga machine na dinadagdag para mas gumanda pa yung physical appearance ng ating bigas. No? So, unang-una, meron tayong ditong tinatawag na mist polisher. No? Opo. So, mist polisher, para siyang whitening, para siyang whitener. No? Ang pagkakaiba lang nito, ito ay gumagamit ng tubig. No? Okay So, mist, po. meron siyang tubig na manipis. No? Sa pamamagitan ng hangin, nagiging mist yung ating tubig. Opo. So, parang hinuhugasan niya yung ating bigas. Bigas. Yes. So, paano naman natin malalaman kung dumaan ba ito ng whitener o dumaan ito ng polisher? No? So, madali lang. So, pwede nating hawakan yung bigas kapag Opo. maraming alikabok or Opo. bran na naiwan sa ating kamay. No? So, yun ay hindi siya dumaan ng mist Miss Polisher. polisher. No? So, usually, pag dumaan ng mist polisher yan, pag hinawakan mo yung bigas, kakaunti na lang yung alikabok na napupunta Opo. or naiiwan dun sa may yung kamay. No? So, yun po, na mas pinapakintab nung ating mist polisher yung ating
bigas. Bigas. No, so yung isa pang component is yung tinatawag nating color sorter. Sorter, No, okay. si color sorter naman dito pinipili niya yung mga kulay na hindi kulay puti or hindi siya kakulay ng ating bigas na magiging output. No, pwedeng yung mga dilaw or yung mga itim or yung mga bato na hindi natanggal doon sa midstoner. So natatanggal dito sa ating color sorter. No, so then after that sa color sorter, meron pang isang dinadaanan yung tinatawag nating length grader. Opo. So sa length grader naman, dito hinaghihiwalay naman yung mga sukat ng bigas. Meron tayong large broken, small broken, tsaka yung mga brewers natin. Meron din tayo para sa may head rice or sa mga buo. Okay, so yun, meron tayong 4 na po pwedeng maging output kung gusto nating paghiwa-hiwalayin yung sukat. No? Kasi alam naman natin, alam naman natin na yung pag mas buo yung palay, mas mataas yung kanyang presyo. No? Pero syempre hindi pa doon natatapos yung proseso. No? Kasi after ng length grader, meron pa tayong tinatawag na blending. Yes. So, pinaghiwalay natin sa length grader. Pero Opo. bakit natin pagsasamahin sa blending? So, yung blending, ang trabaho nito ay pagsasamahin natin yung mga pinaghiwalay natin na palay depende sa porsyento or kung gaano kadami yung durog doon sa may sa magiging output natin. No? Parang Opo. magiging pantay siya doon sa may ating bagging. No? So, yun po yung trabaho ng ating multi-stage system. Ayun, step by step po Yes. talaga na sir. Tsaka importante rin talaga na yung mga bigas natin ay well milled kasi ito nga yung gusto ng ating mga mamimili. Kumbaga yung mga maliliit na palay or yung mga broken nga na tinatawag, yun kasi talaga yung madalas na hindi na nabibili. Mas mababa yung Mas presyo sa mababa yung merkado. presyo. So, ayun po. Konting commercial lang po. Kanina po ay nagkaroon tayo ng technical difficulty sa camera po ng ating resource speaker. Pero ngayon ay okay naman na po ulit. At makakatuto pa po ulit tayo sa ating discussion. So, ayun po. Mga ka-Radyo Agri, maaari po kayo mag-comment sa ating live stream po via Radyo Agri 90.1 FM Filmec Facebook page. At maaari po kayo mag-shoutout. Marami po tayong nakatutok po ngayon sa ating tawag dito sa ating live stream. Opo. Talaga pong engineer, sobrang dami po namin na natutunan ngayon. Pati kami nag-aaralan. Opo. Hindi lang pala talaga siya, hindi pala talaga siya isang pasada lang. Pag sinabi mong mailing, ay okay na yun agad. So, madaming pinagdadaanan ng ating palay bago ito maging bigas. Bago natin ito ayun po. kainin. Bago mapunta sa ating mga hapag. So, ayun po. Bumati muna po tayo sa ating mga nakatutok sa ating live stream po. Kay Ma'am Nida Ramirez, good morning po from Mindoro Occidental Women's Rotary Community Corps, MPC. At kay Sir Rogelio Rinon, good morning po from Nangalisan, MPC, Bacnotan, La Union. Talaga si Sir nakatutok Doon siya active sila sa isang kasi proyekto ma'am. natin. Oo. Tapos, atin rin pambatiin si Sir Eric Reyes po, watching from Mabitac, Laguna. Good morning po, Sir. Good morning po kay Ma'am Jean Samsom Cadasio from PAC ng San Miguel, Claudio Salgado sa Bayan Occidental, Mindoro. Mukhang marami nakatutok sa atin sa Marami Mindoro, talaga. ha? Super active Super nila. active. Kay Sir Noel Ferdinand Pugat, good morning po from Laong Kupang FFS Producer Co-op. Kay Sir Ronilo Salgado, good morning po from Amnay, Kabagan Farmers and Irrigators Agriculture Cooperative, Occidental Mindoro ulit. Good morning po, sir. Kay Ma'am Virginia Mar Caparoso from Trinidad Taribon Integrated Farmers Association ng Bohol. Good morning po, ma'am. Special shoutout din po kina Ate Pesh, kay Colleen, kay Millet, sa mga ACD po na staff natin dyan. Ayan. Good Opo, morning. lagi rin sila nakatutok sa ating Radyo Agri. So, kay Sir, kay Ma'am Arna Luz Kabugawan, good morning from UP
UPMC Co-op San Esteban, Pilar, Capiz. So, ayan po, maaari pa po kayong mag-comment po sa ating live stream po. At tayo po ay wag po muna tayong aalis, mga Karadyo Agri, atin po munang panoorin ang ating boses ng magsasaka. Kami ang Santa Cruz Farmers Association ng Calapan Oriental, Mindoro. Ako po si Homonobo Antinor, President po ng Santa Cruz Farmers Association dito po sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nalaman po namin ang programang RCEP. Nag-comply po kami ng mga requirements. Ay pinalad naman po, awa po ng Diyos, ay dumating po sa amin. Combine harvester, 4-wheel tractor, walk-behind transplanter, 2 unit, riding type transplanter, at ito pong ating dryer at generator. Kaloob din po yan ng Rice Competitive Enhancement Fund. Ang nabago ng RCEP sa aming asosasyon, umangat po ang ani namin, tumaas ang kita, nagkaroon po ng kompetisyon nung dumating ang mga makinaryang yan. Compare po sa mga makinarya ng mga private na machineries, mas mababa po ang singil namin sa aming farmers. Kaya pangangalagaan po namin ng maayos, pagyayamanin, upang sa ganun po nangangarap din po kami. Kami po ay maging negosyante magsasaka at tumayo po sa aming mga sariling paa nang hindi na po kami problema ng ating gobyerno. Nung una po ay siyempre po medyo mahirap at mabagal po ang proseso. Kalabaw nga at mga ang traktor lang ang ginagamit. Gamit po ang traktor ay mas mabilis po ang proseso ng paghahanda sa lupa. Ang ano dito per hectare pag hybrid 6,500. Magpapabunot ka pa ng nasa 2 piso isang punla, nasa 3,000 yon. Ngayon, yung gamit namin na riding type transplanter, purudo lang at saka operator at machine ang binabayadan ng farmers. Bali 2,000 po sa hektarya, kanila po ang diesel. Kanila na rin po ang taong tutulong sa pag-ano ng punla. Dami na pong gumagamit ngayon. Natalukan po namin ay kulang 7 hectare na bago may schedule kami din ng 9 hectare pa uli. Harit umabot niya po sa 50 plus, dadayo pa yata kami. Gamit ang harvester unit, mas nakakatipid si farmers, tipid sa oras, tipid sa tao. Mas mabilis po nga gawa ng halos 2 oras lang din po yung sa hektarya. Nakasako na siya lahat. Ako nga po pala ay si Jeffrey Giao, membro po ng Santa Cruz Farmers Association. Isa po sa nakikinabang sa mga makinarya ang pinamigay po ng Department of Agriculture through RCEP at sa PhilMec po. Dumating po ang mechanical transplanter dito po sa amin sa Santa Cruz ay nung una po ay talagang marami po nag-hesitate na gumamit. Nag-conduct po sila ng Rice Techno Demo. Doon po napatunayan kasi parang contest po yun eh. Nanalo po doon yung gumamit ng mechanical transplanter. Yun yung first attempt po nila. Nag-attempt po uli sila ng second Techno Demo. Then after po ng second Techno Demo, doon na po nagsimula. Doon na po dumami ang gumamit. At isa ho ako doon sa nainganyo na gumamit. Mula po noon hanggang ngayon, yung pong mechanical transplanting na po yung ginagamit ko na technology. So, yun nga po, ang mga nangyari, then parang naging big brother din po ang Farmers Association na nag-share din po na experience sa ibang municipalities para po i-adapt yung bagong technology na ini-offer po ng PhilMec. Kaya po sana ay magtuloy-tuloy po na mabigyan ang ating mga magsasaka. Kami po, mga magsasaka, tuloy-tuloy ng pagbigyan at maturuan ng mga bagong technology para naman po hindi ho tayo mapag-iwanan ng ibang bansa. Bawat magsasaka, sabay-sabay arangkada. Aangat sa tama at makabago makinarya.
At ayan nga po ang ating benepisyaryo mula Oriental Mindoro, Oriental Mindoro, ang Santa Cruz Farmers Association. Isa po sila sa mga nakatanggap ng ating rice processing system sa probinsya. At nawa po, ang inyong mga makinarya galing RCEF ay makatulong po para tumaas ang inyong ani at kita mula sa RCEF mechanization. Dahil sila ay very active. Yes So, po. sila ang Suki natin ang Mindoro ngayong araw at ang sila rin boses pala ang ng magsasaka boses. for today. Yes po. Ayan, at dito po nagtatapos ang episode ng rice milling ng Usapang RCEF. Lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Ayan po. Bago po tayo matapos po, sir, baka meron po kayong gusto pang mga batiin, pahabol, shoutout po. Ayan, sige, bago ako mag-shoutout, no? Siguro isabihin ko lang na dito po sa ating rice milling process na meron tayong 3 na napakahalaga na nakaka-apekto sa kalidad Opo. ng buti ng palay natin. Una is yung quality ng palay na nabanggit ko nga kanina, na kung hindi maganda yung quality ng palay, na kung ano yung naging proseso mo simula nung nagtanim, nag-alaga, nag-harvest, at hanggang nag-dry, lahat yon makikita mo yung output noon sa rice milling process. No, so pangalawa is yung machine. No, kaya dapat yung mga machine natin or mga rice mill natin ay nami-maintain, no? So Opo. at nagagamit. No, pangatlo, syempre yung mga operator nagagamit ng ating mga rice milling process. No, kaya tayo sa may RCEF program, mayroon tayong training na sinasagawa Opo. sa ating mga operator, beneficiaries po natin, para matutunan nila yung tamang pag-maintain nitong ating mga pag-maintain at pag-operate nitong ating mga rice mill. Yun. Sa mga nais po na mag-avail ng services po ng TMTD ay maaari po kayong mag-email or mag-submit po ng request sa PhilMec offices po. Opo. At usually naman po, kapag po tumanggap tayo ng mga makinarya sa RCEF, ay talaga po tinitrain po ni na sir para po talaga maging capable po Hands-on tayo. talaga. Yes po, hands-on po talaga. Hindi po maaaring gumamit ang ating mga operator nang hindi po nila nate-train. So maraming salamat po sa mga impormasyon po na yan, Engineer Ryan. Lalo na po sa maganda pong discussion po ninyo para po sa ating mga karadyo agri. So ayun po. Okay Ayan. po. So, dito na nga po talaga nagtatapos ang ating Opo. rice milling episode. Opo. Ayan, lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Opo. And ano po sir? Last pahabol po. Shout out! Ayan, so shoutout ko lang ulit yung mga kasama ko sa Technology Management and Dami natang Training fans ni Sir. Division. Ayan, so, yun, shoutout ko rin yung mama ko kasi birthday niya kahapon. Ayan. Uy, happy birthday po! Baka naman sir, may pwede naman. So, yun lang, thank you po. Okay po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po sa amin, Engineer Ryan J. Juan, mula po sa Technology Management and Training Division po. At huli pong pa-shoutout po. Good morning po from Ma'am Ronora de Guzman. Good morning po, Ma'am. Kay Ma'am Michelle Herosa. Uy, kay Ma'am Michelle. Happy watching po from Agapulco MPC Cuartero Capiz. Magbabalik po ako dyan, ma'am. Abangan nyo na lang po ako. Sige po. At ayun po, hanggang sa susunod po, ako po si Joe. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ay may makinarya kang maaasahan. Ito po ang usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Hanggang sa susunod po. Yay! Baby Musa! Nalimutan natin.